Kumusta po? Ako po si Dr. Emmanuel Santos, isang espesyalista sa kalusugan ng mga nakatatandang lalaki, Men's Geriatric Health, na may mahigit 3 dekada ng klinikal na karanasan na nakatuon sa pag-alalay sa mga kalalakihan habang sila ay tumatanda. Nais ko pong ibahagi ang isang kwento na sa kasamaang palad ay hindi natatangi. Siya po ay 74 anyos si Lolo Cardo nang mangyari ito. Retirado na namumuhay mag-isa at sinisikap kumapit sa mga natitirang kasiyahan sa buhay. Noong gabing iyon, ginawa niya ang paulit-ulit na niyang ginagawa. Isang sandali lang ng ginhawa, isang ugali na akala niya'y walang masamang epekto. Ngunit may nangyaring hindi tama. Kinabukasan, natagpuan siyang walang buhay sa kanyang higaan. Walang karahasan, walang senyales ng sakit, isang tao lamang na ang katawan ay hindi na kinaya ang inakala ng kanyang isip na normal pa. Sinasabi ko po ito sa inyo dahil ang mga pinakamapanganib na banta sa kalusugan ng mga matatandang lalaki ay hindi palaging yung inaakala ninyo. Hindi lang ito atake sa puso or stroke. Minsan, ito'y yung mga nangyayari sa pribadong silid-tulugan ninyo, mga bagay na hindi pinag-uusapan. Ang kabalintunaan, ang bagay na dating nagbibigay sa inyo ng lakas, kumpiyansa at ginhawa ay maaaring tahimik na ngayong sumisira sa inyong sirkulasyon, balanse ng hormone at maging sa haba ng inyong buhay. Ngunit may pag-asa. Kung maiintindihan ninyo kung paano ibabagay ang inyong mga nakasanayan pagkatapos ng edad sa maaari ninyong mabawi ang inyong lakas ng walang panganib. Maya-maya lang po, ipapakita ko sa inyo ang 5 pagkakamali sa masturbasyon na tahimik na nagpapahina sa mga nakatatandang lalaki at ang isang nakamamatay na pattern na maaaring nagnanakaw ng mga taon sa inyong buhay nang hindi ninyo namamalayan. Bago po tayo dumako sa 5 kritikal na pagkakamali, mayroon muna kayong kailangang maintindihan. Ang mga ito ay hindi lamang basta mga pagkakamali o simpleng nakasanayan. May kapalit po ang mga ito. At para sa mga lalaking lampas 100 anyos, ang kapalit na iyon ay maaaring mas seryoso kaysa sa inyong inaakala. Ang katotohanan po, nagbago na ang inyong katawan. Ang paraan ng inyong masturbasyon ay maaaring hindi na angkop sa ligtas na kakayahan ng inyong tumatandang puso, mga ugat, nerves, at mga hormone. Ang dating nagbibigay ginhawa ay maaari na ngayong dahan-dahang maging pabigat, pamamaga, at pangmatagalang pagkasira. Kaya bago natin talakayin ang mga partikular na pagkakamali, hayaan ninyong ipakita ko muna kung ano talaga ang nakataya. Dahil kung hindi ninyo alam ang halaga, hindi ninyo makikita ang panganib. Maaaring iniisip pa rin ninyo na ito'y walang masamang dulot, isang pribadong gawain paraan para makapag-relax, para manatiling konektado sa inyong katawan. Ngunit pagkatapos ng edad 60, ang mga simpleng nakasanayan ay nagiging mapanganib. Ang inyong mga daluyan ng dugo ay mas tumigas na, ang inyong prostate ay mas reaktibo, ang inyong puso ay hindi na kasing mapagpatawad. Subalit, karamihan sa mga lalaki ay patuloy pa rin sa ginagawa nila noong sila'y nasa 30s nang hindi namamalayan na bawat maling tiyempo ng sesyon, bawat pilit na pagdating sa sukdulan, bawat walang ingat na pag-uulit
ay tahimik na umuubos ng kanilang buhay. Sa simula banayad lamang, pagkapagod humihinang ereksyon, yung nananatiling kirot sa ibabang bahagi ng katawan. Ngunit lalaki ang pinsala pamumuo ng dugo sa balakang, pelvic congestion, pamamaga ng mga ugat, nerve inflammation, pagtaas ng presyon ng dugo, malalang pamamaga ng prostate. Magsisimula kayong magising sa gabi para umihi, mawawala ang inyong gana, magiging mababaw ang inyong tulog, bababa ang inyong kumpiyansa, at walang sino man ang nagsabi sa inyo na lahat ng ito ay maaaring konektado pala rito. Nakakita na po ako ng mga lalaking nasa 70s na umupo sa aking harapan, nahihiya at talunan dahil hindi nila alam. Dahil walang nagbabala sa kanila na ang mga kinasanayan nilang pinagkakatiwalaan ay dahan-dahang pumapatay sa kanilang pagkalalaki mula sa loob. At hindi lang ito pisikal na pinsala. Naaapektuhan nito ang inyong dangal, ang inyong kalooban, ang inyong kakayahang makaramdam na kayo'y buhay. Ang mga pagkakamaling ito ay hindi titigil sa puso ninyo bukas, ngunit ipaparamdam nito sa inyo na parang may nawala ng mahalaga sa inyo. At nagsisimula ang lahat sa unang pagkakamali, isa na ginagawa ng karamihan sa mga lalaki tuwing umaga nang walang pag-aalinlangan. Unang pagkakamali, ang pagma-masturbate pagkatapos mismo ng paggising o kapag mataas ang presyon ng dugo. Nakita ko na po ang pagkakamaling ito nang hindi mabilang na beses sa aking practice. Tahimik ito. Mukhang walang malisya. Gayunpaman, isa ito sa pinakamapanganib na gawin ng isang lalaking lampas 50 anyos. Ang pagma-masturbate sa umaga ay maaaring nakapagbigay ng sigla noong kayo'y mas bata pa, ngunit sa edad ninyong ito, ang inyong katawan ay hindi na gumigising na may parehong lakas. Ang inyong presyon ng dugo ay natural na mas mataas sa mga unang oras ng umaga at ang inyong cardiovascular system ay mas vulnerable kaysa dati. Kapag pinasigla ninyo ang inyong sarili sa panahong ito na marupok pa ang sistema bago pa man tuluyang huminahon ang inyong puso, bago pa man bumalanse ang inyong sirkulasyon, naglalagay kayo ng napakalaking diin sa isang sistema na hindi na nakakabawi ng kasing bilis. Mayroon akong pasyente, si Mang Ruben, 18 anyos, na gumigising araw-araw at sinisimulan ang kanyang umaga sa tinatawag niyang nakagawiang pagpapaginhawa. Akala niya'y pinapanatili siyang alerto at kalmado nito. Ngunit sa paglipas ng panahon, nagsimula siyang makaranas ng pagkahilo, paninikip ng dibdib, at pagkapagod na tumatagal buong araw. Noong una, akala niya'y dala lang ng pagtanda. Ngunit tumama sa kanya ang katotohanan nang matukoy namin na ang mga sintomas ay nag-uugat sa kanyang pang-umagang gawi. Hindi na kaya ng kanyang katawan ang biglaang bugso. Hindi ito tungkol sa mismong akto. Tungkol ito sa tiyempo. At naiintindihan ko po, para sa maraming nakatatandang lalaki, ang umaga ang panahon kung kailan natural na nagkakatugma ang pagkakaroon ng privacy at ang pagka-arouse. Ngunit hindi nangangahulugang ligtas ito. Hindi kung kailan ang inyong puso, presyon ng dugo at nervous system ay lahat nagsisikap na maging estable mula sa pagtulog. Ang panganib ay wala sa pagpapaginhawa. Nasa pagpilit ito sa inyong katawan na ma-arouse gayong hindi pa ito
handang harapin ang karga. May mas mabuting paraan, mas ligtas na oras, ngunit darating tayo diyan. Una, pag-usapan natin ang isa pang pagkakamali na maaaring mas ikagulat pa ninyo. Isa na hindi nangyayari sa umaga, kundi sa kalagitnaan mismo ng akto at tahimik, itong nagdudulot ng pangmatagalang pinsala ng hindi ninyo namamalayan. Kung umabot po kayo hanggang dito at ang mga katotohanan ito ay tumatagos sa inyong puso't isipan, sana'y magpatuloy kayo sa pagbabasa upang mas lalo ninyong makontrol ang inyong kalusugan. Ngayon, ipagpatuloy po natin sa susunod na mahalagang kaalaman. Ikalawang pagkakamali, ang subukang pigilan o i-edge ng masyadong matagal. Ito po ay mas karaniwan kaysa inaamin ng karamihan sa mga lalaki. Hindi nila ito pinag-uusapan, ngunit ginagawa nila. Sinusubukan nilang pahabain ang karanasan, pigilan manatili malapit sa bingit ng sukdulan. Iniisip na mas maraming oras ay nangangahulugan ng mas maraming sarap, mas maraming kontrol, marahil mas pagiging bata pa. Naiintindihan ko po ang pagnanasang iyan talaga. Kapag ang lahat sa buhay ay parang bumibilis o nawawala, ang pagpapabagal sa isang sandali ng intimasya ay parang may binabawi kang kontrol. Ngunit pagkatapos ng edad 31, hindi na sumusunod sa dating patakaran ang inyong katawan. Ang inaakala ninyong kontrol ay maaaring lumilikha na pala ng kaguluhan sa inyong ibabang bahagi ng katawan, nagbibigay presyon sa inyong mga pelvic nerves, nagdudulot ng bara sa inyong prostate at nag-iipon ng tensyon kung saan dapat ay ginhawa. Naaalala ko ang isang lalaki, si Mang Cesar, 71 anyos, na lumapit sa akin dahil sa patuloy na pananakit sa balakang at kakaibang pakiramdam ng presyon pagkatapos ng bawat sesyon. Ilang taon na niyang ginagawa ang edging o pagpipigil, iniisip na pinapanatili niyang disiplinado ang sarili. Ngunit sa loob, ang kanyang mga tissue ay namamaga, ang kanyang prostate ay namumugto, ang kanyang mga ugat ay nagkakagulo. Ang akala niyang lakas ay paglaban pala. Ang kanyang katawan ay humihingi ng pahinga, hindi ng dagdag na hirap. Kapag masyado kayong nagpipigil o nag-e-edge, naiistorbo ninyo ang natural na ritmo ng inyong katawan. Pinapanatili ninyo ang nervous system sa mataas na alerto. Nagtutulak kayo ng dugo sa mga lugar na hindi makapag-drain ng maayos. At sa paglipas ng panahon, humahantong ito sa pagkapagod, pabago-bagong ereksyon, at maging sa chronic pelvic pain syndrome. Nagsisimulang ituring ng inyong katawan ang sarap bilang banta, hindi biyaya. Nakakalimutan nitong mag-relax. Nakakalimutan nitong bumitaw. Walang masama sa pagnanais na namnamin ang sandali, ngunit may manipis na linya sa pagitan ng pag-e-enjoy at sobrang pag-stress, at karamihan sa mga lalaki ay lumalagpas dito nang hindi namamalayan ang kapalit. Ngayon, kung nagulat kayo sa pagkakamaling ito, maghintay kayo hanggang marinig ninyo ang susunod. Dahil hindi ito tungkol sa kung ano ang ginagawa ninyo, kundi kung kailan ninyo ito ginagawa, at ang tiyempong iyon ay maaaring nagpapaurong sa inyong kalusugan ng ilang buwan nang hindi ninyo napapansin. Ikatlong pagkakamali, ang pagmamasturbate kapag pagod, may sakit, o pagkatapos kumain ng marami. Maaaring mukhang walang kaso. Nakahiga kayo
medyo masama ang pakiramdam, marahil pagkatapos ng mahabang araw o mabigat na hapunan, at iniisip ninyo na ang kaunting ginhawa ay makakatulong sa inyong pagtulog o makakabawas ng stress. Ngunit sa yugtong ito ng buhay, ang simpleng desisyong iyon ay maaaring may kapalit na hindi kinailangang alalahanin ng mas bata ninyong sarili. Ang inyong katawan ay hindi lang mas matanda. Ito'y mas delikado, mas reaktibo, at hindi na gaanong mapagpatawad kapag ito'y nasa ilalim na ng stress. Ang pagmamasturbate, kapag ang inyong sistema ay ubos na maging dahil sa pagod, sakit o pagtunaw ng pagkain, ay nagdaragdag ng isa pang pasanin sa katawan na nagsisikap ng bumawi. At ang katotohanan, maaari itong dahan-dahang manghina sa inyo sa paglipas ng panahon. Naaalala ko ang isang Ginoo, si Lolo Ben Edad 74, na nagsabi sa akin na madalas niyang ginagamit ang masturbasyon para makatulog kapag siya'y nanghihina o bloated ang pakiramdam. Ngunit sa pagdaan ng mga taon, nagsimula siyang makaramdam ng higit na pangangapos pagkatapos hindi pagbuti. Bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Nagigising siya ng ilang beses sa gabi. Akala niya'y may mali sa kanyang edad o dayeta. Ngunit ang totoong problema ay tiyempo. Pinipilit niya ang kanyang katawan na gumawa ng isang bagay na mabigat, gayong ito'y humihingi na ng pahinga. Kapag kayo'y pagod, ang inyong nervous system ay nasa estado na ng kawalan ng balanse. Kapag kayo'y may sakit, ang inyong immune system ay lumalaban para protektahan kayo. At pagkatapos ng mabigat na pagkain, ang inyong sirkulasyon ay nakatuon sa pagtunaw, hindi sa stimulasyon. Kaya kapag nagmamasturbate kayo sa mga ganitong estado, humihila kayo ng enerhiya palayo sa pagpapagaling at inililihis ito sa isang proseso na hindi handa ang inyong katawan. Maaaring hindi kayo masaktan kaagad, ngunit ang naipong stress sa inyong puso, mga hormone inyong pelvic floor ay nagpapatong-patong, dahan-dahang nagpapahina sa inyong sigla mula sa loob. At kung sa tingin ninyo'y tahimik na panganib na iyan, maghintay lang kayo hanggang marinig ninyo ang susunod na pagkakamali. Dahil ito'y hindi tungkol sa kung ano ang nararamdaman nyo. Ito'y tungkol sa kung gaano kadalas ninyong itinutulak ang inyong katawan lampas sa mga limitasyon nito nang hindi man lang namamalayan. Kung kayo'y nanonood pa rin at ang mga kaalamang ito ay nagbubukas ng inyong mga mata, ipagpatuloy po natin dahil ang susunod ay maaaring ang pinakamahalagang pagkakamali sa lahat. Ika-4 na pagkakamali. Ang masyadong madalas na pagmamasturbate araw-araw o ilang beses sa isang araw. Ito po ay mahirap pag-usapan dahil may nasasagasaan itong napaka-personal na bagay. Para sa maraming nakatatandang lalaki, ang masturbasyon ay nagiging higit pa sa isang gawi. Nagiging paraan ito ng pagharap sa problema-paraan para harapin ang kalungkutan, stress, pagkainip, o para lang makaramdam muli ng isang bagay na pamilyar. At sa isang mundo kung saan nagbabago ang inyong katawan, ang inyong mga relasyon ay maaaring parang lumalayo at ang inyong pakiramdam ng kontrol ay nawawala, madaling mahulog sa pattern ng paggawa nito araw-araw o higit pa sa isang beses sa isang araw. Ngunit
kailangan ko pong maging tapat sa inyo. Pagkatapos ng edad 60, hindi na bumabalik sa dati ang inyong katawan na tulad noon. Ang pakiramdam na ginhawa sa sandaling iyon ay maaaring umuubos ng inyong enerhiya, nagpapahina sa inyong mga hormon, at humihila sa inyo sa mas malalim na pagkapagod kaysa sa inyong namamalayan. Minsan ay may pasyente ako, si Mang Lito, 67 anyos, na dumating na pagod, malabo ang isip, nahihirapan sa mababang kalooban, mababang libido, at pagkawala ng kalamnan. Nahihiya siyang sabihin sa akin, ngunit kalaunan ay umamin na nagma-masturbate siya 2 o 3 beses sa isang araw. Sinabi niyang nakakatulong ito sa kanya na makayanan ang mga problema, ngunit ang kanyang katawan ay nagpapakita ng mga senyales ng pagkaubos, mababang testosterone, pagkapagod ng adrenal, at mga unang senyales ng erectile dysfunction. Ang parehong gawain na dating nagbibigay sa kanya ng ginhawa ay naging isang siklo ng pagkaubos. Ang kanyang sistema ay patuloy na naglalabas ng dopamine, adrenaline, at stress hormones nang walang pagkakataong makapag-reset. Ang kanyang nervous system ay naipit sa sobrang paggana at hindi niya man lang ito namamalayan. Ang sobrang stimulasyon ay hindi palaging nararamdamang matindi. Minsan ay normal lang ang pakiramdam hanggang sa isang araw ay magising kayo at magtaka kung bakit ang lahat ay parang mas mahirap, mas malayo, hindi na gaanong buhay. Ang masyadong madalas na pagmamasturbate ay maaaring mukhang isang pribadong kaligayahan. Ngunit sa paglipas ng panahon, ito'y parang isang mabagal na danan na tagas sa inyong sigla, isa na mahirap mapansin hanggang sa nagawa na ang pinsala. At kung sa tingin ninyo'y dalas lang ang issue, mag-isip kayong muli. Ang huling pagkakamali ay maaaring ang pinakanapapabayaan sa lahat, at ito'y may kinalaman sa kung paano nakaposisyon ang inyong katawan sa mga pribadong sandaling iyon. 5 pagkakamali. Ang paggamit ng maling postura, nakadapa, nakayukong, nakaupo, o naglalagay ng sobrang diin. Ito po ay isa sa mga pagkakamali na tila maliit lang hanggang sa hindi na. Karamihan sa mga lalaki ay hindi kailanman pinag-iisipan ang posisyon nila sa mga pribadong sandaling iyon. Ito'y isang bagay na ginagawa natin sa parehong paraan sa loob ng maraming taon, minsan dekada. Ngunit pagkatapos ng edad 60, ang paraan ng inyong pagpuposisyon ng katawan habang nagmamasturbate ay mas mahalaga kailanman. Ang maling postura ay maaaring tahimik na pumipiga sa mga ugat, humahadlang sa daloy ng dugo, at lumilikha ng tensyon sa mga lugar na mas vulnerable na dahil sa edad. Nakakita na po ako ng mga lalaking nagdusa mula sa pamamanhid, pangingilabot, pagkawala ng pakiramdam, kahit na pananakit sa balakang dahil lamang sila'y nakadapa, masyadong matagal na nakaupo, o gumagamit ng sobrang diin nang hindi namamalayan ang mga kahihinatnan. Naaalala ko ang isang lalaki, si Mang Tomas, nasa unang bahagi ng kanyang 70s, na lumapit sa akin na nagrereklamo ng bahagyang sakit sa kanyang ibabang likod at kakaibang pangingilabot pababa sa kanyang binti. Nagpunta na siya sa mga chiropractor, uminom ng mga pain reliever, sinubukang mag-inat. Walang gumana.
Kalaunan sa isang tahimik na pag-uusap, umamin siya na madalas siyang mag-masturbate na nakadapa, matinding nagdiin sa kutsyon para sa stimulasyon. Hindi ito naging problema noon, ngunit ngayon ay hindi na kaya ng kanyang katawan ang pagkaipit. Ang kanyang pelvic floor ay hirap na, ang kanyang sirkulasyon ay nahahadlangan, at ang kanyang mga ugat ay nagpoprotesta pagkatapos ng maraming taon na pinabayaan. Ang solusyon ay hindi tableta. Ito ay kamalayan banayad na pagsasaayos, mas kaunting diin, mas maraming pag-iingat. Kapag kayo'y nakayukong nakaupo o naglalagay ng patuloy na pababang puwersa, hindi lang kayo nanganganib sa discomfort. Sinasanay ninyo ang inyong katawan na tumugon sa tensyon sa halip na sa sarap. Sa paglipas ng panahon, ang pattern na iyon ay maaaring magpamanhid sa inyong sensitibidad, magpahina sa inyong tugon sa arousal, at gawing awkward o manhid ang tunay na intimasya. Hindi ito tungkol sa kahihiyan. Ito'y tungkol sa paggalang sa sarili. Tungkol sa pag-aaral kung paano tratuhin ang inyong katawan ng may pasensya at kahinahunan na kailangan nito ngayon. Kaya kung nakita ninyo ang inyong sarili sa alinman sa mga pagkakamaling ito, huwag po kayong mag-alala dahil ngayon na ang oras para magbago. Nakita na ninyo kung ano ang hindi dapat gawin. Ngunit ano nga ba ang hitsura ng ligtas, malusog at angkop sa edad na self-pleasure pagkatapos ng sextam? Hayaan ninyong ipakita ko. Ano ang dapat ninyong gawin sa halip? Pagkatapos marinig ang lahat ng babalang ito, maaaring nalulula kayo, marahil ay medyo nahihiya. Pakiusap po, huwag. Hindi ito tungkol sa pagkakasala. Ito'y tungkol sa kamalayan. Hindi kayo sira, kayo'y tumatanda. At nangangahulugan iyon na ang inyong katawan ay nararapat sa ibang uri ng atensyon, isa na nakaugat sa pangangalaga sa halip na sa nakasanayan. Ang magandang balita po ay maaari pa rin kayong mag-enjoy. Ang sarap ay hindi kailangang mawala sa pagtanda. Kailangan lang nitong mag-evolve. Kailangan ninyo lang itong harapin ng may higit na respeto, higit na pasensya, at higit na pag-unawa sa kung ano ang kailangan ng inyong katawan ngayon. Magsimula sa pamamagitan ng pagpapabagal. Pumili ng oras kung kailan ang inyong katawan ay nakapahinga. Hindi pagkatapos mismo ng paggising, hindi kapag kayo'y pagod o busog, kundi kapag kayo'y kalmado, relax at panatag ang kalooban. Bigyan ang sarili ng pahintulot na huminga ng malalim. Huwag magmadali, huwag pilitin, at huwag humawak ng mahigpit. Ituon ang pansin sa sensasyon kaysa sa performance. Hayaang natural na umusbong ang sarap at bitawan ito kapag handa na ang inyong katawan, hindi kapag hinihingi ito ng inyong isip. Ang ilang beses sa isang linggo ay higit pa sa sapat para sa karamihan ng mga lalaking lampas sa este. Kung kayo'y nagpapagaling pagod o may iniinda minsan sa isang linggo o mas bihira pa, ay maaaring eksakto kung ano ang kailangan ng inyong katawan. Bigyang pansin ang postura. Iwasang humiga ng nakadapa o yumuko. Sa halip, humanap ng posisyon na sumusuporta sa inyong gulugod at nag-aalis ng presyon sa inyong mga pelvic nerves. At panghuli, kung umasa kayo sa pornografiya sa loob ng mga dekada ngayon na marahil ang panahon
para bitawan ito. Ito'y nagpapamanhid sa inyo, binabago ang takbo ng inyong utak at pinapalitan ang tunay na koneksyon ng artipisyal na ingay. Mas nararapat sa inyong isip at katawan ang mas mabuti. Hindi ito tungkol sa pagsuko ng isang bagay. Ito'y tungkol sa pag-aaral kung paano ito panghahawakan nang hindi sinasaktan ang inyong sarili sa proseso. At ang mga lalaking nakakaunawa niyan, hindi lang nila pinapanatili ang kanilang kalusugan, pinoprotektahan nila ang kanilang dignidad, kanilang kumpiyansa, at kanilang pagkalalaki. Ngunit kung iniisip pa rin ninyo kung ano ang mangyayari kung babalewalain ninyo ang lahat ng payong ito, manatili po kayo sa akin dahil sa konklusyon, ipapakita ko sa inyo kung ano talaga ang nakataya. Huling babala, nasa inyo na po ang desisyon ngayon. Sa ngayon, nakita na ninyo ang katotohanang hindi naririnig ng karamihan sa mga lalaki hanggat hindi pa huli ang lahat. Ang maliliit, tila walang pinsalang mga gawi na dinala ninyo sa loob ng mga dekada ay maaaring dahan-dahang kumitil sa inyong lakas, inyong kumpiyansa, at inyong kakayahang makaramdam na buhay sa sarili ninyong katawan. At hindi ito dahil may nagawa kayong mali. Ito'y dahil walang sino man ang nagsabi sa inyo kung paano nagbabago ang mga bagay pagkatapos ng edad 60. Kung paano ang inyong puso, mga ugat, mga hormon at enerhiya ay lahat nagiging mas delikado, mas reaktibo, mas karapat-dapat sa pangangalaga. Nalaman ninyo na mahalaga ang tiyempo, na ang pagmamasturbate pagkatapos mismo ng paggising kapag mataas ang inyong presyon ng dugo ay maaaring maglagay sa panganib ng inyong puso, na ang subukang pigilan ng masyadong matagal ay maaaring pakiramdam ay makapangyarihan, ngunit lumilikha ng presyon na hindi na kaya ng inyong prostate, na ang paggawa nito kapag kayo'y pagod o bloated ay kumukuha ng enerhiya na desperadong kailangan ng inyong katawan para gumaling, na ang masyadong madalas na paggawa nito ay tahimik na umuubos ng inyong sigla, at ang postura, ang paraan ng pagtrato ninyo sa inyong katawan sa mga pribadong sandaling iyon ay maaaring mag-iwan ng pangmatagalang tensyon o pamamanhid kung babalewalain. Ngunit ang pinakamahalaga, nakita ninyo na hindi kailangang maging ganito. Hindi ninyo kailangang isuko ang sarap. Kailangan ninyo lang piliing harapin ito ng naiiba, ng may intensyon, may respeto at may karunungang natamo ninyo sa pagtanda. Hindi iyan kahinaan, iyan ay lakas. Nakipagtrabaho na po ako sa daan-daang kalalakihan na nagpabago ng kanilang kalusugan sa pamamagitan lamang ng pagiging mas maingat sa dating tila automatiko. Maaari kayong maging isa sa kanila. Maaari pa rin kayong makaramdam ng ginhawa, makaramdam pa rin na kayo'y lalaki at mamuhay pa rin ng may kalinawan at kontrol kung handa kayong bitawan ang mga gawi na hindi na nagsisilbi sa inyo. Ang susunod na hakbang ay nasa inyo na. Ngunit tandaan po ito, ang pinakamapanganib na pagkakamali ay hindi alinman sa 5 ibinahagi ko. Ito'y ang balewalain ang mga ito at magkunwaring hindi ito angkop sa inyo. Huwag ninyong hayaang iyon ang pagsisihan ninyo. Kung ang mensaheng ito po ay tumagos sa inyo, pakiusap, huwag ninyo itong basta na lang hayaang maglaho. Isang mahalagang aral sa buhay na natutunan ko bilang doktor
At bilang kapwa manlalakbay sa buhay, ay ang kamalayan ay nauuna sa pagbabago at ang tunay na lakas ay nasa pag-angkop ng may biyaya at karunungan sa mga yugto ng ating buhay. Ang inyong katawan ay nagsilbi sa inyo ng mabuti sa loob ng maraming dekada. Ngayon na ang panahon para pakinggan ito ng mas malapitan kaysa dati at tratuhin ito ng may paggalang na nararapat dito. Hindi ito tungkol sa pagbabawas ng inyong pagkalalaki. Ito'y tungkol sa muling pagbibigay kahulugan dito ng may kahinugan at pangangalaga sa sarili. Maglaan po kayo ng sandali para italaga ang sarili sa inyong kapakanan. Kung nararamdaman ninyong handa na kayo, maaari ninyong sabihin sa inyong sarili, tatanggapin ko ang mga gawaing may pagkalinga at kamalayan bilang pagkilala sa inyong paglalakbay. Pakiusap, ikonsidera ninyong ibahagi ang impormasyong ito sa ibang kalalakihan sa inyong buhay na maaaring makinabang sa pag-unawa sa mga mahalagang kaalamang pangkalusugan na ito. At kung nais ninyo ng karagdagang gabay sa malusog na pagtanda at pagpapanatili ng inyong sigla, hinihikayat ko kayong mag-subscribe para sa karagdagang mga update. Ang inyong sarili sa hinaharap masigla at malusog ay magpapasalamat sa inyo sa mga desisyong gagawin ninyo ngayon.